Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jukri ay muli magbabasa ng aking tarot card. Ito po ay ika-27 pagbabasa. Samahan niyo po ako. Ito po ang card na ating napili. Tatlo po silang cards. At ang una po ay ang 16, The Tower. Nabunutan po natin ito noong una at ang basa po dito ay maling plano. Ito po ang Queen of Wands. Isa po siyang babae. Maayos na po ang kanyang katayuan. Ito po ay pwede siyang maging asawa at pwede rin po siyang maging isang ina. So, yan po ang ating pagbasa sa kanya. Siya po ay umiibig. Ito po ang Six of Pentacles. So, makikita po natin dito ang isang ama at dalawang anak, isang babae at isang lalaki. At ito po ay meron po silang natatanggap na kapirahan. Hintayin po natin ang gabay ng ating Panginoon upang mabasa po natin ng maayos ang ating mga napili na mga cards. Ang ating pong mga cards ay nagsasabi na yan pong maling plano, maling gawain. Kung nasa saan ka man, ano man ang ginagawa mo, nag-aaral o nagtatrabaho o nagnenegosyo, ay ayusin mo ang buhay mo. Huwag mo baguhin ang plano mo. Huwag mong wasakin ang mga pangarap mo. Lagi kang magdarasal, araw-araw. Huwag kang lalayo sa Diyos. Umawa ka sa Kanya. Siya lang ang makakatulong sa iyo na iwasan ang maling pagbabago. Maling pagbabago ng iyong plano. Maling pagbabago ng iyong pagkatao, maling pagbabago ng kaisipan mo, maling pagbabago ng gawain mo. Yan ay huwag mong iisipin yung mga mali na yan. Huwag mong gagawin yung mga mali na yan. Lagi kang ang iisipin mo ay yung tama lang, yung tama. Yung dating tama na plano, yun ang lagi mong gagawin. At ikaw naman, babae, asawa ka man, o ina ka man, maayos na ang narating mo sa iyong buhay. Maayos na ang iyong katayuan. Huwag kang magbabago. Ikaw ay ikaw na nga. Nakamit mo na ang mga kagustuhan mo sa buhay. Mayaman ka na sa pagmamahal. Mayaman ka na sa kapirahan. Ipagpatuloy mo ang maayos na buhay. Ipagpatuloy mo ang magandang buhay. Yan ang maayos, yan ang tama. Kaya yan ang ipagpatuloy mo. Huwag kang magbabago. Mahalin mo pa ng todo-todo ang iyong asawa kahit kayo ay nagkalayo dahil sa pag-aaral na yan, dahil sa pagtatrabaho na yan, dahil sa pagnenegosyo na yan. Nagkalayo man kayo, ay paglalapit pa rin kayo ng ating Panginoon. Kaya huwag kang lalayo sa Diyos. Magdasal ka araw-araw.
Ipagdasal mo ang iyong sarili. Ipagdasal mo ang iyong asawa. Ipagdasal mo ang iyong mga anak. Ipagdasal mo ang iyong mga ginagawa para maging masaya, maligaya ang iyong pamilya. Ipagdasal mo sila ng gusto, ang iyong pamilya, sapagkat kaya kayo nagkalayo ay dahil diyan sa kayamanan, sa pagmamahal, kayamanan sa pagkapirahan. So yan lang ang lagi mong isaisip. Ikaw, lalaki, o asawa, o ama, kasama mo ang iyong mga anak. Sagana na kayo sa kapirahan. Masaya na kayo at mayaman na kayo sa pera at pagmamahal. Ingatan mo ang mga natatanggap mong grasya sa Diyos. Ingatan mo ang pera na natatanggap mo na ibinibigay sa iyo ng iyong asawa na nasa malayo. Ingatan mo yan. Ayusin mo ang paggamit. Turuan mo rin ang mga anak mo sa paggastos ng perang ibinibigay mo sa kanila. Yan ay pinaghirapan. Yan ay pinaghihirapan ng iyong asawa. Yan ay pinaghihirapan ng kanilang ina. So dapat ay ayusin nila ang paggamit niyang pera na yan. Ako po, si Jukri, ay nagpapasalamat sa mulit-muli niyo pong pagsubaybay sa pagbabasa ko ng tarot card. At sana po sa magmula February 1, samahan niyo rin po ako sa pagbabasa ng Holy Bible. Pagkatapos po ng pagbabasa ng Holy Bible, ay masisimulan na ang pagsusulat ng 30 libro na ipinagkaloob sa akin ng Diyos, na sinasabi niya, isulat ko ang 30 libro. Naumpisahan ko na po yung unang libro, subalit hindi ko pa ito natatapos sapagkat ako po ay may mga tungkuling dapat gampanan. Ako po ay isang ama na ngayon ay lolo na. Ay nagsasabi sa inyo na mahirap po talaga ang mabuhay. Mahirap po talaga ang isinilang na isang pobre na nagtiyaga na kumita ng pera na kahit konti lamang po mga kapirahan na yan ay naayos ko rin naman po ang aking mga gawain. Ako po si Jukri ay muling nagsasabi sa inyo ng magandang umaga, magandang taon, at sana po ay kapulutan nyo kahit kaunting aral ang aking ginagawang pagbabasa ng tarot cards. Pagsapit po ng ating pagbabasa ng Holy Bible ay samahan nyo rin po ako muli, sapagkat doon po sa pagbabasa ng Holy Bible ay mayroon pong kasama yun na pagdarasal. Pwede po yun ay sa simula, pwede pong gawin ang pagdarasal sa gitna ng pagbabasa, at pwede rin pong gawin ang pagdarasal sa katapusan ng pagbabasa. O ang pagdarasal ay nakapaloob doon sa 3 lugar bago magbasa, habang nagbabasa, at pagkalipas magbasa. Sapagkat habang ginagawa ko pong pagbabasa, ako po ay nananalig sa Diyos na ako ay gagabayan niya kung kailan magdarasal. Yan po ang aking relasyon sa ating Panginoon, at sana po'y magkaroon din po kayo ng relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ko. Maraming salamat po. Bye-bye po.